Diyos ko, dumating na yung kinakatakutan kong mangyari. Anak, pwede ba tayong mag-usap? Pakinggan mo si Papa. Mali ang iniisip mo. Anak, mali ang iniisip mo kay Papa. Mali! Talagang mali na lokohin mo kami ni Mama pa! Mercedes, anak, lumabas ka na dyan at kakain na tayo. Sige po, Ma. Susunod na po ako. May inaayos lang po ako dito. O sige, hintayin na lang kita anak para sabay tayong kumain ha. Sino kaya yun? Oh, ikaw pala JR. Napaaga ata ang uwi mo. Halika, pasok ka. Papa! Papa! Ibig sabihin, kaya maaga kang umuwi ngayon, Papa. Kasi matutuloy tayo mamasyal ngayon. Oo na. Malakas ka sa akin eh. Kaya tinapos lang ng trabaho ko. Eh di sa Lunes ka na babalik sa trabaho, Papa. Hindi ko masasabi, anak. Kung tatawag si boss, lulawas ako agad. Ah, ganun po ba? Akala ko matagal namin kayo makakasama ni Mama. Hindi rin pala. Malay mo, kung walang bigla ang trabaho, edi sa Lunes na din ang uwi ko. Sana nga pa, hindi tumawag yung boss mo. Sana nga, anak. Hay, tama na nga yan. Malamig na yung pagkain hinain ko. Tara na, at baka magdampo pa ang grasya. Saglit lang ha, kukunin ko yung pagkain. Salamat po, Panginoon, at binigyan mo ako ng magulang na katulad nila. Kahit laging wala at busy si Papa, pinilit pa rin niyang maging mabuting ama at asawa sa amin ni Mama. Kaya salamat po talaga, Panginoon. Ang bilis naman ng araw, Papa. Lunes na agad. 2 linggo na naman bago ka umuwi. Kaya nga, anak, kailangan kumayod ni Papa para may bigay ko ang mga kailangan mo. O siya, sige na. Baka magabihan ka pa sa biyahe. Kaya nga, anak, alis na ako. Bakit kaya ayaw yakapin ni Papa si Mama? Pa, yakapin mo naman si Mama. Hindi ko na kasi kayo nakikita ang sweet sa isa't isa. Naku anak, matanda na kami ng papa mo para sa mga sweet-sweet na yan na sinasabi mo. Kaya nga, anak. Sige, alis na ako. Mag-iingat kayo, ha. Ikaw rin pa. Lagi ka din mag-iingat sa trabaho mo, ha? Sige, anak. Alis na ako. Ma, halika na po. Pasok na po tayo sa loob. Sige na anak, mauna ka na. At magpapahangin muna ako dito sa labas. Sige po, Ma. Diyos ko, hanggang kailan namin maitatagong katotohanan sa anak namin? Ayokong dumating yung araw na kamuhian niya kami dahil sa panluloko namin sa kanya. Kayo na po ang bahala pag dumating ang panahon na yon. O Iha, naparito ka. Halika, pasok ka. Tita, ipapaalam ko po sana si Mercedes. Bakit Iha? Saan ba ang punta nyo? Papasyal po sana kami sa tita ko sa Maynila. O sige, total matagal na siyang hindi nakakapasyal doon. Mercedes anak, magbihis ka. Sasama ka kay Julia sa Maynila. Sige po, Ma. Tita, salamat po at pinayagan niyo pong sumama sa akin si Mercedes. Alam ko namang hindi mo pababayaan si Mercedes, Abby. Oo naman po, tita.
Ayoko lang po kasi mag-isang bumiyahe. Ang sabihin mo, takot ka lang mag-isa. Parang ganun na nga, tita. Hay nako, aalis pa ba kayo o magkukwentuhan na lang tayo? Sige po, tita. Aalis na po kami. Sige ma, alis na po kami. Uuwi din po kami sa susunod na araw. O sige, mag-iingat kayo ha. Tatawag kayo pag nandun na kayo. Sige ma, alis na po kami. Tara na, Abby. Hindi naman siguro magkukross ang landas ni JR at ni Mercedes. Maluwang ang Maynila. Hindi naman siguro sila magkikita doon. Parang si Papa ata yun ah. Hoy, Mercedes! Saan ka pupunta? Mahal, bukas sundin mo ako ulit ha. Oo, sige. Asan na kaya sila? Alam ko, si Papa yung nakita ko. Hindi ako namamalik mata. Sigurado ako, si Papa yung nakita ko. Bakit ka ba tumatakbo, Mercedes? May hinahabol ka ba? May nakita ka? Ah, wala. Akala ko kasi kilala ko yung nakita ko. Kamukha lang pala. Gutom mo lang siguro yan. Halika na at makapagmerenda na tayo kila tita. Kailangan ko bang sabihin kay Mama ang nakita ko? Tsaka ako nasasabihin kung talagang sigurado na akong si Papa ang nakita ko. Pero sigurado ako, si Papa yon. Hindi ako pwedeng magkamali. Bukas, babalik ako dito. Para kung sakaling masigurado kung si Papa talaga yon, kailangan kong makakuha ng ebidensya. Abby, lalabas muna sana ako saglit. Saan ka naman pupunta, Mercedes? Diyan lang sa malapit. Babalik din ako agad. Huwag ka mag-alala. Basta, huwag kang lalayo baka maligaw ka. Oo naman. Kung maligaw man ako, edi tatawagan kita kaagad. Oo na. Nandiyan na sila, Papa. Papa! Papa! Mercedes, anak! Anak, magpapaliwanag ako! Anak! Oh, bakit ka na naman tumatakbo, Mercedes? Bakit may nangyari ba? Mercedes! Oh, bakit ka nag-i-empake ng gamit mo? Bukas pa tayo uuwi, di ba? Kailangan ko na ngayon umuwi, Abby. May emergency kasi. Ganun ba? Sige, mag-i-empake na rin ako ng gamit ko para sabay tayong umuwi ngayon. Bilisan mo, Abby, ha? Huwag ka na magbihis. Ganito na ako uuwi. Sige, mag-i-empake na ako. Sino kaya ito? Oh, anak! Akala ko bukas pang uwi niyo ni Abby. Ma? Oh, anak! Anong nangyari? Bakit malungkot ka? Ma, si Papa, niloloko tayo. Nakita ko, kasama siyang babae. Sigurado ka pa sa nakita mo, anak? Oo, Ma. Sigurado po ako. Tinawag ko po siya at nakita niya po ako. Diyos ko, dumating na yung kinakatakutan kong mangyari. Anak? Pwede ba tayong mag-usap? Pakinggan mo si Papa. Mali ang iniisip mo. Anak, mali ang iniisip mo kay Papa. Mali! Talagang mali na lokohin mo kami ni Mama pa! Alam ko, kahit anong sabihin ko ngayon, hindi mo ako paniniwalaan. Buti alam nyo, bakit umuwi pa kayo? Doon na lang kayo sa babae nyo! Mukhang masaya pa kayo! Kahit alam nyo masasaktan nyo si Mama! Di nyo man lang inisip si Mama bago nyo siya niloko. Umalis na kayo! Huwag na kayong babalik dito! Magpakasaya kayo ng babae nyo! Nakakahiya kayo! Mercedes! Layla, ano ka ba? Huwag kang ganyan. Wala siyang alam. Ayaw kanyang pakinggan magpaliwanag.
Ako ang nasasaktan para sa'yo! Ako pa ngayon yung mali, Ma? Si Papa yung may kasalanan, tapos ako yung gusto niyong saktan? Makinig kang mabuti sa mga sasabihin ko! Ito na siguro ang tamang panahon, JR. Malaki na si Mercedes at hindi na siya bata. Dapat lang niya malaman kung ano ang totoo. Anong kailangan kong malaman, Ma? Patawarin mo si Mama, anak. Ako ang may kasalanan at hindi ang papa mo. Anong ibig mong sabihin, Ma? Ako ang unang nanloko sa papa mo. Bata ka pa nun, kaya inilihim namin ang lahat sa'yo para isipin mong buong pamilya mo. At yung babaeng nakita mong kasama ng papa mo noon, siya si Mira. At siya ang asawa ngayon ng papa mo. Mabait siya, anak. Alam kong masakit malaman ang katotohanan, anak. Dahil napagdaanan ko din yan. Sa kabila ng sakit na dinulot ko sa papa mo, nagawa pa rin niya maging mabuting ama para sa'yo. Kahit nahiwalay na kami, anak. Kaya kung may dapat kang kamuhian, ako yon at hindi ang papa mo. Ang sama mo, Ma! Pinaniwala mo ako mabuti kang asawa! Pero mali pala ako sa mga nakikita ko! Kahit magsisi ako sa ginawa ko, pero huli na ang lahat. Hindi ko na may babalik ang tiwala at pagmamahal ng papa mo. Yan na siguro ang karma mo, Ma! Anak, mali man ang mama mo, nanay mo pa rin siya. Totoo naman ang lahat ng mga sinabi ng anak mo, JR. Ito na nga siguro ang karma ko. Huwag mong sabihin yan, Layla. Alam kong matagal mo nang pinag-isyan ang nagawa mo. Kaya nga, kahit masakit ang nagawa mo sa akin noon, nagawa kitang patawarin. Kaya nga ako nagpapasalamat sa iyo, JR. Dahil ayaw mo maging masama ako sa paningin ng anak natin. Pero hindi ko kayang marinig ang mga sinasabi niya sa'yo. Anak, patawarin mo kami ng mama mo sa mga nagawa namin sa'yo. Pasensya na po kayo, pero hindi ko po kayang tanggapin yung katotohanan.